Kung ang Diyos po ang lumalang sa lahat ng mga tao, bakit po may nakasulat sa Biblia na ipinanganak na talagang mga hayop? Ikalawa, Pedro 2:12, sino po ang lumalang sa mga ito? May pag-asa pa ba sila na mailigtas pa? Welcome po muli sa inyong lahat mga kababayan. Maraming salamat po muli sa Diyos sa panibagong araw, buhay at lakas na kanyang ipinagkakalob sa atin sa araw na ito. Ito po, tuloy lang natin ang ating pakikinig sa pangangaral ng ating kapatid na Eli. Ito naman po ay para magbigay rin sa inyo ng komparison. Mga kababayan, sa haba na po ng panahon, alam ko marami na rin po kayong napapakinggan. Pero nais lang po namin ipaalam sa inyo, hindi po lahat ng mga nagtuturo ay sa Diyos. At hindi po lahat ng relihiyon, lahat ng iglesia ay sa Diyos. Iisa lang po ang iglesia na nasusulat sa Biblia at iisa lang po ang iglesyang babalikan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya suriin po natin kung nasaan man tayo ngayon at isa po sa dapat nating pagbatayan ay yung aral. Kagaya nga po ng sinasabi ng Panginoon Jesucristo na kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito ay sa Diyos o kung yung nagsasalita ay nagsasalita lamang sa ganang kanyang sarili. Kasi po mga kababayan, meron po kasing mga ngaral, kung tawagin mga ngaral, pero nagsasalita lang sa sarili niyang kaisipan, sa sarili lang niyang haka. Hindi siya nagbabatay doon talaga sa kung ano yung nakasulat. Kaya po nandito kami. Ito po ay comparison lamang. Ito po ay para magbigay rin po sa inyo ng ideya. Hindi naman po ibig sabihin na gusto namin kayo na sumama kaagad sa amin. Hindi naman po. Ang sa amin lang, nagbibigay lang kami sa inyo ng comparison. Kumpara nyo po sa lahat. Kasi po, kung hindi natin ikumpara yung mga aral na napapakinggan natin, paano natin malalaman kung tayo ay nasa tama? Paano natin malalaman kung sila ay mali? Dahil kailangan natin ikumpare. Dahil sa pagkukumpara natin, doon natin matitiyak kung alin ba talaga yung tama. Kaya mga kababayan, inaanyayahan ko rin po kayo na makinig sa ginaganap naming mass indoctrination. Tuwing Monday to Friday po yan, alas 7 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. At doon po itinuturo ng ating kapatid na Eli lahat po ng kautusan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At doon po natin matitiyak kung tayo ba ay makakarating sa kaharian ng Diyos. Kapag kayong Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay nalaman natin at naintindihan natin, doon lang tayo magkakaroon ng katiyakan kung ito ay ating susundin. Pagsisikapan nating masunod. Kasi sabi nga ng Panginoon Jesucristo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Alin yung hindi mo magagawa? Yung kautusan niya. Kaya yun nga nagpapatunay Yung isang tao na nagsasabi na Kristiyano, o may Kristo siya, pero hindi siya nakakasunod sa utos, ibig sabihin, hindi talaga siya tunay na Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano, bagaman nagkakasala tayo, kasi sabi nga ng Diyos na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ibig sabihin, kahit gumagawa ka ng mabuti, ang mabuti kasi yung kautusan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kautusan ay banal, ang kautusan ay matuwid at mabuti. Kaya nga doon sa Efeso nakasulat tayo'y kanyang gawa. Efeso 2:10. Kasi ang binabasa ng iba hanggang 9 lang Pero pag ituloy mo sa 10, ang nakasulat kasi doon, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun po yung gawa na yun. Diyos po ang gumawa nun. Kautusan yun Yun yung mabuti. Yun ang dapat nating malaman at masunod para makatiyak tayo sa ating kaligtasan. Dahil kung magdidepende lang tayo sa kung ano yung tinuturo sa atin ay hindi naman nakabatay sa Biblia, baka pagdating ng panahon ay magsisisi tayo at doon sa panahon na yun ay wala na tayong panahon. Wala na tayong panahon na magbago, wala na tayong panahon. Saka lang natin masabi na dapat pala nagsurya. Pero wala na, tapos na. Habang ngayon nabubuhay tayo, wala naman pong mawawala Wala naman pong mawawala kung magsuri tayo At least matiyak natin kung ito bang kinaaniban natin ay nasa tama o baka naman pati yung nagtuturo sa atin ay naliligaw din. Dapat matiyak natin yung mga kababayan. Kaya sana po paunlakan nyo. Hindi naman po ibig sabihin na umanib kayo Makinig lang po kayo. Huwag po kayong umanib kung ayaw nyong umanib. Makinig lang po kayo para magkaroon po kayo ng isang pagbabatayan na matibay na pagbabatayan. Para maikumpara nyo rin po doon sa pinanggalingan nyo kung alin ba ang mas tama. Kasi kung halimbawa, natiyak mo na nasa mali ka, nakita mo yung tama, di pumunta ka sa tama. Kasi pag alam mo nang nasa mali ka, nandun ka pa rin,
ano ang tawag doon? Diba? Hindi maganda. Alam mo nang mali tapos natili ka pa rin. Pero, ang sa amin lang naman, para lang din makapagbigay sa inyo ng mga idea na patungkol po sa pananampalataya. Ito na po mga kababayan, pakinggan na natin ang ating kapatid na El. At puntahan naman po natin ang ating mga panauhin sa Hong Kong kasama ni kapatid na Nang Fat Se. Go ahead, Hong Kong, please. Salamat po sa Diyos, Brad Eli, Brad Daniel. Narito po ang isa po nating bisita na magtatanong, si Jocelyn Cheng, Roman Catholic po. Yes. Good evening po, Brother Eli. Sige po, tuloy po kayo. Sasabihin po ako sa inyo po, kung ang Diyos po ang lumalang sa lahat ng mga tao, bakit po may nakasulat sa Biblia na ipinanganak na talagang mga hayop? Ikalawa, Pedro 2:12, sino po ang lumalang sa mga ito? May pag-asa pa ba sila na mailigtas pa? Amat po kapatid sa pagdalo. Alam mo kapatid, ang nakasulat, unang Timoteo 2:4, basahin natin. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas eh. Wala pong duda yun. Kahit ka pa parang hayop o talagang hayop ka na, tao ka eh. Pwede kang iligtas ng Diyos. Basahin natin ang Tito 1, versikulo 13. Natin kapatid na Daniel sa 1:12. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. Ayon, yung mga taga-Kreta noong unang siglo, the people of Crete, may nagsabi sa kanila ng mga propetang kanila, ang mga taga-Kreta kakailan pa man mga sinungaling. Meron pong ganong rasa eh. Ang mga tao sa mundo, rasa-rasa po yan eh. Kuminsan yung masasamang virtue, yung masasamang ugali, namamana ng mga anak nagkakapasa-pasa. Kaya merong mga lahi, iba-ibang iba-ibang kostumbre. Parang kasi ako ganun eh na experience ko, napunta ako sa Europa, napunta ako sa Gresya, napunta ako sa Amerika, tapos napunta ako Singapore, napunta ako sa Indonesia, napunta ako sa Malaysia. Nagmamasid ako eh. Tapos napunta ako sa South America, napunta ako ng Uruguay, no? Napunta ako ng Brazil. Maraming mga rasa ng tao na sabi ko, ba't ka ako ganun? Magkakaiba ugali. Sa Singapore, papasok ka sa bahay, uubligahin ka nung may-ari, huwag mo ipasok yung sapatos mo. Sa Singapore, hindi naman marumi yung sapatos mo, pero papahubad sa'yo bago ka makapasok. Yung mga talagang Singaporean. Sabi ko, nakaka-insulto naman dito. Papahubad yung sapatos mo. Nung mapunta ako sa Brazil, naintindihan ko sila eh. Kasi dito naman, kahit na yung carpet mo'y puting-puti, ipapasok yung sapatos. Naku po, amoy tain ng aso. Sabi ko, mas tama yata sa Singapore eh. No? Meron dito, ayaw maghubad ng sapatos. Miski sa pagkakatipo, natitisod na, ba't ba rin ang sapatos? Bakit kapatid? Maayos yung ating lugar, hubarin ang sapatos. Si Moises nga, pinaghubad ng Diyos ng sapatos nung mananalangin eh.
O di ba masama ba yun na bilang paggalang sa Diyos, magkakatipon tayo? Ubarin mo yung sapatos mo dahil marumi, luluhod tayo para wag marumihan. Sabi, ayoko ikaw magagalit. Yung pala, pag hinubad daw niya yung sapatos niya, mabaho yung paa niya, aalingasaw. Ba, tama rin naman kako yun. May kanya-kanya, may iba-ibang no? Ang tao. Napag-aralan ko, kapatid. May mga tao, iba-iba ang ugali. Pero merong mga tao, ugaling hayop. Gaya ng taga-Kreta. Sabi nung kanilang propeta, ang mga taga-Kreta, kailan pa man mga sinungaling. Masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay. Sabi ni Pablo, totoo yan sa mga taga-Kreta, ganyan talaga sila. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Hindi may pag-aasang maligtas. Masasamang hayop, ipinapasaway ni Pablo para ano? Para magpakagaling sa pananampalataya, para maligtas. Kaya kahit gaano kasama ang tao, kahit pa ikaw ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Satanas dahil sa kasalanan, may pag-asa pa po. Basahin natin ang 26:18 ng Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Pagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, pwedeng ang taong nasa kadiliman mabalik sa ilaw. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayon. Kaya kahit na nga nasa ilalim pa ni Satanas po, pwedeng maligtas kapatid. Ang Diyos pwedeng ang isang taong makahayop, ugaling hayop, mapabuti ng salita ng Diyos. No? Kasi yung sinasabi ni Pedro na iyong sinabi, ano yan mga ipinanganak na talagang mga hayop. Kailan sinabi ni Pedro yan? Doon yan sa mga nakakilala sa Diyos pero tumalikod pa. Kaya sinabihan niya na talagang mga hayop na ito. Kasi nakakilala na Yun yung sinasabi diyan sa 2 Pedro 2:12. Basahin natin yung 2:20. Makikita mo ang kahulugan, kapatid. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaing baboy na nahugasan. Kaya niya sinabihan na talagang mga hayop na, nakakilala na yung mga yon. Nakakilala na kay Kristo, naanib na doon sa iglesia nung unang siglo. Tapos tumalikod pa doon sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sabi ni Pedro, mabuti pa, hindi na sila nakakilala ng katwiran Kaysa pagkatapos na makilala ito, tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. Nangyari sa kanila yung kawikaang tunay, yung aso bumalik sa suka, yung baboy na napaliguan, nilagyan pa ng ribbon, pinabanguhan pa, nung makawala, bumalik sa pusali. Merong ganong mga tao. Pero may pag-asang maligtas yun kung
susunod sa Diyos. Pero kung pagkatapos mong makakilala, magsasalaula ka uli, wala nang pag-asa yon. Ganon kapatid, ang lahat ng tao may pag-asang maligtas. Naintindihan mo kapatid na Jocelyn? Opo. Naintindihan ko po. Sige. Balik ka dyan sa Hong Kong. Makinig ka ng makinig kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang maririnig nyo sa programang ito, hindi nyo maririnig kahit anong programa ng mga relihiyon. Wala namang religious leader na nagpapatanong. Yung namumuno, nag-o-open ba yung namumuno? Si Manalo ba matatanong mo? Hindi lalabas yun. Takot sila, baka matanong sila ng hindi nila masasagot, no? Tingnan mo si Kibuloy, nagpapatanong pero hindi live. Susulat nung kanyang mga alipores, kung ano lang yung gusto niya sagutin, yun ang sasagutin niya. Subukan niyang mag-live, magtatanong ako. Dating daan lang naman ng relihiyon na yung namumuno at leader nakakausap ng tao. Dito lang sa atin yun. Sa Badista, hindi ginagawa yun. Katoliko, matanong mo ba Papa? Naku po, malayo. Salamat po kapatid na Jocelyn. Salamat po. At mula po sa Hong Kong, ay tuloy po kayo mula dyan sa Australia. Ano po ang ating may paglilingkod? Nandyan po ang kapatid na Ellie. Araw po kapatid na Ellie, kapatid na Daniel. Kasama po natin ngayon si kapatid na Marilu Robinson, isa pong Christian, 52 years old. Narito po siya para sa kanyang katanungan. Magandang gabi po sa inyo, Brother Ellie, Brother Daniel. Ang katanungan ko lang po ay I keep trying a job for almost 2 years, but I couldn't get it. I always been rejected. But at the moment, I have a job as a taxi driver, but I wanna change the job. But I always think negative. And I feel I don't have any direction. So yun lang po, Brother Early. Salamat po sa pagdalo kapatid. Meron kasi pong kulang sa inyo. Kung gano'n ang nararamdaman nyo, naiisip, merong kulang. Kasi ang sabi po doon sa Gis 23 ng Jeremias, basahin natin both in Tagalog and in English, kapatid na Daniel. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. In English, it says, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Is not in man that walketh to direct his steps. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Mayroong kulang pagka ganon. Kung di natin ma-determine yung hakbang natin, di tayo magkaroon ng certainty, lagi tayong may negative thinking, tapos para bang walang direksyon ang ating paglakad, ang buhay, ay may kulang po. Kasi sabi ng Biblia, hindi para sa tao na lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. We are not capable of directing our paths. Merong isang maaaring makapangyarihang makapag-direct o makapagtuwid. 16 ng Kawikaan, ang sabi po, pakinggan nyo sa English at sa Tagalog. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Ayon, yun po ang kulang. Yung direksyon na ang Diyos mismo ang nagdidirect. Alam nyo, mga kapatid, ang isang pelikula, may direktor eh. Yung kabutihan
ng isang may direktor, ang pelikula, pati lahat ng nagtatrabaho, merong organized teamwork. Sa buhay sa mundo, marami pong nanggugulo. May kaaway ang Diyos. Hindi natin kaya yung kaaway ng Diyos kasi malakas yun si Satanas. Powerful siya. Pero kung kasama natin ang Diyos, madadaig natin yung panggugulo ni Satanas, yung mga negative thinking, yung mga kawalan ng tiwala, yung mga kawalan ng direksyon sa buhay. Ang sabi sa 4:7 ng Santiago, Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. In English it says, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. kung sakop tayo ng Diyos, meron tayong kasamang lalaban sa Diablo. Ang Diablo po, ang demonyo, si Satanas, ang cause ng lahat ng chaos sa buhay. Disappointments, mga kaguluhan, mga kung ano-anong kawalan ng direksyon sa buhay, nasisirang pamilya, nangangalo niyang asawa, asawang hindi tapat, mga anak na suwail, lahat ng yang mga kasamaan sa buhay. Yan po ay may pinanggagalingan. Yung mga trabaho ni Satanas at yung trabaho ng masasamang espiritu na kasama-sama ni Satanas na nanggugulo sa mundo. Hindi natin naintindihan, akala natin kung hindi natin nakikita, para sa iba wala siyang bearing, no? Pero sa isa pong nakakaalam, nag-aaral ng Biblia, ng salita ng Diyos, dapat aware tayo, meron tayong laging kamalayan na sa buhay meron talagang manggugulo. Sa mundo, meron talagang magdi-disorganize ng mga bagay-bagay. Ang mundo po, ang universo, is unorganized and masasabi natin yung sinasabi sa wikang Grego na cosmos. Kagaya nung pinanggalingan ng salitang cosmetics, ang maayos na kaayusan. Yan po ang natural na ginawa ng Diyos. May kaayusan sa lahat ng bagay. Pero meron pong nagdi-disorganize. Nag-iibig na sirain ang ginawa ng Diyos na kaayusan. At sa buhay, sa individual, sa pamilya, sa isang komunidad, ang nanggugulo, naninira, nagdi-disorganize ang kapangyarihan ni Satanas at ng kanyang mga cohorts. Basahin natin ng 2:3 o 2:2 ng Efeso. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Espiritu pong gumagawa para ang tao ay sumuway, gumawa ng mali. In English it says, Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. the spirit that now worketh in the children of disobedience. Meron pong espiritu na nagtatrabaho. Nakakapagtaka Ang isang magulang na dapat magmahal sa anak, siya ang pumapatay sa anak, iniiwan sa CR, tapos manood ka lang sa order na ginawa ng Diyos. Kahit hayop may malasakit sa kanyang mga anak. Yung pusa, makikita mo kung paano niya minamalasakit ang kanyang anak. Mga aso, baboy, mga hayop, nagmamalasakit sa anak. Tapos makakakita ka ng tao, supposedly dapat mas maayos
mas malingap, tayo yung anak niya itatapon, ilalaglag, tapos ipapa-abort. Buo na yung bata, 4 na buwan na, isa-isang dudukutin ng doktor na nag-a-abort, sisirain yung, babaliin yung mga buto para mailabas dun sa puwerta ng babae, dun sa abortion. This is something abnormal. It is not within the norms that were set by God. Kaya merong gumagawa, ang tawag po doon, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Meron pong mga magulang na ang ama sinasamantala yung anak. Nire-rape ang anak, pinagsasamantalahan ng anak. Merong anak na yung nanay niya nire-rape. Bakit nagkaganon? Meron kasing espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Merong espiritu na nagtatrabaho para tayo pasamain. Ang isang pagpapasamang ginagawa, yung mawalan tayo ng interes sa buhay na magpasakop tayo sa Diyos. Okay lang na walang Diyos yung iba, but they will realize later na pagkakailangan nila ang tulong ng makapangyarihan sa lahat, ay nasayang nila yung pagkakataon. Naiwala nila. Gaya nung sinasabi ng Diyos sa 8:24 ng Kawikaan. Pakinggan niyo po. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako Inuwi nyo sa wala ang buo kong payo, sabi ng Panginoon. Hindi nyo inibig ang aking saway. Tumawag ako, tumanggi kayo. Inunat ko ang kamay ko, ayaw kayong makinig. Kaya kung merong nangyayaring mga untoward incidents, o mga mali, mga liko na mga bagay sa buhay ng tao, ang tanging kahulugan po niyan ay kawalan ng pagpapasakop sa Diyos. Meron tayong kulang na isa. Parang yung kanta ni James Ingram ba yun? Ingram. I think yung second part ng kanta niya. I gave my all, but I think my all may have been too much, 'cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we got going, and seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Ayun, we haven't got a prayer. Maraming tao nakalimutan na ang Diyos. Kaya magulo ang buhay. Yung kagaya ng kanta na yun, maganda yung kanta na yun at least meron siyang mention na nangangailangan tayo ng panalangin, pagtitiwala, paghingi ng direksyon sa Diyos sa buhay. Kaya ang buhay niya magulo. Just once, can't we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? What are we doing wrong? Ayun. Mali talaga Kasi lahat ng gagawin mo sa buhay, pag wala kang kasamang Diyos, maililigaw ka ni Satanas. Masabi ko sa inyo, kapatid, maaaring kulang po kayo sa pagtitiwala sa Diyos, sa panalangin, o kung meron man kayong iglesia, ay hindi sapat ang naituturo sa inyo para makapanghawa kayo doon sa salita ng Diyos. Yun po ang ating giya, salita ng Diyos. Ang Diyos kasi hindi sinungaling.
Sabi nyo, you keep applying for a job and you were always rejected. Ang sabi naman ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Kung inuuna po natin ang Diyos sa buhay, ay makakapagtiwala tayo, sasamahan niya tayo. Bakit? Sabi ng Diyos kumato ka, pagbubuksan ka niya. Humingi ka, bibigyan ka niya. Humanap ka, makakasumpong ka. Ayun, yung tatlo na yon, kailangan natin yon. Kakato ka, bubuksan ka niya. Hihingi ka, bibigyan ka niya. Paano? Humanap ka, makakasumpong ka. Pero pagka ikaw lang mag-isang naghahanap, maaaring hanap ka ng hanap, nasa tabi mo na, hindi mo pa nalalaman. Kaya yung naghahanap ng mga ginto, mga treasure hunters, meron detector yun Meron lang ang detector, nahihirapan pa Di makita-kita yung ginto niya masite. Pero kung may kasama kang Diyos, makakasumpong ka. Pwede kanyang turuan ng kanyang aral para makatiyak, magkaroon ka ng certainty sa buhay. Whatever happen, mahirap man, wala ka mang masyadong pera, wala ka mang masyadong oportunidad na guminhawa sa buhay, kung may Diyos ka, okay lang. Kasi si Lazaro, alam ko, maraming hirap na tiniis si Lazaro. Araw-araw, nag-aabang lang siya ng mumo. Yung nahuhulog sa lamesa nung mayaman, yun lang ang pagkain ni Lazaro. Pero he lived a contented life. Kontento siya. Kung yun ang bigay ng Diyos sa kanya, kontento siya. And after all those sacrifices and misfortunes, may mga sugat pa siya, namatay pa siya. After all those sacrifices, naniwala kasi siya sa Diyos, kaya hindi siya nagpakamatay, hindi siya nagrebelde, na natili siyang pulubi. Tawag sa kanya sa Biblia, pulubi. Nang mamatay siya, may pag-asa siya. Dinala siya sa sinapupunan ni Abraham ng mga anghel. At yun ang hindi natin napapaghandaan karaniwan sa atin. Para bang ang buhay natin dito lang sa mundo, yun ang misassessment ng tao. Habang nabubuhay siya sa mundo, puro lang sa mundo ang kaisipan niya. Hindi niya alam na mayroong buhay na mas darating na mas buhay na mas maganda, buhay na dapat nating nasain, na yun ang buhay na walang hanggan. Salita po ng Diyos ang nagsasabi niyan na hindi ang katapusan natin o ang ating buong istorya ay dito sa mundo. There is life after our life on earth. And it depends on our choice and preference in which part of eternity we are going to. Kasi dalawa po ang sinasabi ng Biblia, 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayan, dalawa po ang pupuntahan ng tao. There will be a resurrection. Ang gumawa ng mabuti, mabubuhay na mag-uli sa buhay na walang hanggan. At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaya ngayon pa lang, dapat tayo aware na tayo na mayroong dumarating in the future na hindi natin maiiwasan. Mamamatay tayo. Hindi tayo makakaiwas, mamamatay tayo. At sabi sa Biblia,
kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. 9:27 ng Hebro. As it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Meron pong paghuhukom. Kaya dapat napaghahandaan yun. Ang ating pananaw, hindi lamang para magkatrabaho, hindi lang para magkapera, magkapamilya, etc. Una, dapat may pananaw tayo na merong lumikha sa ating Diyos. At yung Diyos na lumikha sa atin, meron siyang intensyon. Ba't niya tayo nilikha? Ano ang dahilan ng ating existence? Bakit tayo umiiral? Dapat maintindihan ito ng tao so that we can live our lives according to the will of the one who created us. Yun. At maaari yun po ang kulang, kapatid na Marilu. Naintindihan niyo po? Opo, salamat po. Nanyayahan kita, kapatid, mas dalasan mo ang pakikinig sa programang Ang Dating Daan. Ang Dating Daan is a program that offers you more than any other religious programs can offer. And that I guarantee with God's help. Ang nakikinig sa programang Ang Dating Daan, matututo ng mas maraming karunungan kaysa makinig ka sa lahat ng relihiyon sa ating panahon. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po dyan sa Australia. Salamat sa Diyos. Punta naman tayo sa Middle East, sa Abu Dhabi. Nandun si kapatid na Resty, kasama po ng ating mga panauhin. Go ahead, Abu Dhabi, please. Ayan po mga kababayan, kung mapapansin nyo kung paano po magpapaliwanag ng ating kapatid na Eli, matitiyak mo talaga na totoo ang kanyang sinasabi. Dahil lahat po binabasa, pati po yung paliwanag niya, binabasa niya Kung may mga talata sa Biblia kasi na kailangan ipaliwanag ng ibang mga talata. Kasi yun ang interpretasyon ng Biblia. Hindi yung ikaw ang mag-isip sa sarili mo ng interpretasyon doon sa nakasulat. Hindi, kundi dapat yung Biblia mismo ang magpapaliwanag sa mga ibang talata doon sa nakasulat. Kumbaga, halimbawa, nakasulat dito sa talatang ito, ganun. Saan ka kukuha ng paliwanag? Doon din sa Biblia. Hahanapin mo lang, nandun lang yun Nandun lang. Kasi sabi nga ng Diyos hindi kailangan ng Biblia, hindi niya kailangan ng katulong ng ibang mga aklat, ibang mga libro sa iba't ibang mga kung sino mong nagsulat. Hindi niya kailangan yun May talatang ganun Hindi ko lang masyadong naalala, pero sa susunod, babasahin natin. May talatang ganun hindi siya nangangailangan ng katulong yung nakasulat. Babasahin mo lang, nandun na lahat. Lahat ng paliwanag, nandun na. Hindi siya pwedeng i-interpret ng sarili mong kaisipan. Kasi pag ginawa mo yon, talagang magkakaroon ng kontradiksyon. Kaya, ito po, pakinggan pa natin ulit ang ating kapatid na Eli. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, maraming salamat po sa Diyos. Here is Brother Aderemi. He's a Christian from Nigeria and he has 3 questions, Brother Eli. What does it take to be a very good Christian? And how can one communicate with the Holy Spirit? Then why is it that there are different Christians? Example, Catholic, Baptist, and born again, etc. Thank you for coming over, Brother Aderemiata. First of all, do not believe that there are different Christians. It's not true. It's confusing. The Bible do not allow that to happen, that there are different Christians. True Christians are the followers of the Lord Jesus Christ. True Christians were instructed in the church of the Bible. But let us read 11:26 of the book of Acts. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Christians are disciples that were taught
in the church. It came to pass, the report of Luke says, it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. They made disciples in Antioch through the instrumentality of Paul and other preachers of the first century church. Those in Antioch were called Christians. They were turned to be Christians because they were taught, the apostles taught them how to be Christians. Now, it's very obviously wrong that there are so many who calls themselves Christians, like the Catholics, like Baptists, etc. But in truth and in fact, they are not Christians. If all of them are Christians, they should be of one accord. They should be of one belief. Because Christians are all one, in one judgment, faith, etc. Let us read 1 Corinthians 1:10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. All Christians are joined together in mind, in judgment, and there is no division among them. But why are there divisions among churches that claim to be Christians? Because the truth is that they are not Christians. I'm sorry to say this. Catholics pray unto man-made objects like idols, objects of worship of the Catholic Church includes idols made of wood, stone, precious stones, metals, and precious metals. Just like what the Buddhists are doing. They worship the statue of Buddha. And other religions too. Like the Hindus, they worship man-made objects. They worship animals. They bow down to cows, elephants, rats, etc. If these practices are present in a religious group, how will you call yourself Christian or Christian when you are practicing idolatry? The truth is, while they profess to be Christians, they denied the virtue of being a true Christian when you are a Catholic. Because you bow down yourselves unto idols. You pray to them. You worship them. Practically, they worship idols. Because they bow down to idols, they pray to idols, they carry idols on their shoulders and worship them and serve them. How can you say that that is Christianity when the Christianity taught by the Bible prohibits the adoration of idols? Rather, let us be prudent in understanding that although the Baptist Church call themselves Christians, how can you be called Christians when you denominate yourself as Baptists? Baptists? I asked a member of the Baptist Church during a debate with a Baptist minister in Angeles City, Pampanga, because some members try to intervene with the debate, although it should be the pastor only or the minister. But members, because they feel not contented with the preacher, their minister, they try to mingle with the debate. I asked one of them, "Are you Baptist?" "Yes."
We are all Baptists here, he said. Do you baptize? No, our minister baptized. Why then call yourself Baptist? John the Baptist was called John the Baptist because he baptizes. Members of the Baptist Church are denominated as Baptists. Why are you not called Christians? Why are you presenting yourselves as Mormons, as Jehovah's Witnesses? If you are Christians, you have to present yourself as a Christian, not as Jehovah's Witnesses, not as Adventists, not as Catholics, not as Mormons. How will you prove to me that you are Christian? Even denying that very precious name, accorded to the first century servants of the Lord, being called Christian is an honor. Let us read in 1 Peter chapter 4, verse 16. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. If any man suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Let us read that in the Revised Standard Version. Yet, if one suffers as a Christian, let him not be ashamed, but under that name, let him glorify God. It is a complete translation. If one suffers as a Christian, let him not be ashamed, but under that name, that is the name by which the disciples of the Lord Jesus Christ are called. Under that name, let him glorify God. It is recorded in the annals of the history of the Roman Empire when there is a report made by the historian. Let us read that, Brother Daniel. Roman History Annals 1544. It reads, the Roman historian Tacitus wrote concerning the great fire of Rome in Book 15, chapter 44 of his Annals. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Es claro, ne? It is clear. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite torture on a class hated for their abominations, according to Roman History Annals, from who the abomination called Christians by the populace. So the word Christians, the name Christians, is really recognized as the name being called to being used to call the followers of the Lord Jesus Christ. It's clear. Called Christians by the populace, Christus, from whom the name had its origin. So, the word Christian or the name Christian is a derived name. It is derived from the name of the leader, Christ. That's why Christians are called Christian after the name of Christ. Now in our times, they allege to be Christians, but they call themselves Mormons. That is stupidity, brother. They are called Christians, they denominate or they claim to be Christians, but they call themselves Baptists. And they have different doctrines. They are not one in doctrines. Catholics also call themselves Christians, but in practices they are not Christians. They baptize children. They sell baptism. They require payment for baptism, confirmation, and weddings. They require payments. But it is not the Christian way.
Because the apostles did not ask for any of those things that they are asking for. That's why, analyzing it prudently, brother, they are not Christians. And your question also is, what does it take to be a good Christian? A good Christian is someone who lives by the word of Christ. In the book of John, the Lord Jesus Christ said, in 8:31, Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. He said to those Jews which believed on him, although you believe, but if you do not continue in the word or in the teachings of the Lord, then you cannot be called a disciple indeed, a true Christian. To be a good Christian, to be a true Christian, is to continue in the word of God, of Christ. He said to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. You are indeed Christians, if you continue in my word. But there are many Christians in our times who do not continue in the word of Christ. Vices are permitted. Smoking, drugs, drinking of intoxicating liquors are practiced by almost all of them who call themselves Christians. It is not true. It's not true. They are just claiming to be Christians, but they are not disciples indeed. Because to be a disciple indeed, you have to continue in the Word of God or in the Word of Christ. You have to follow all His commandments. And when it comes to commandments, many of these so-called Christians will fall. They do not continue in the Word. They do whatever they want. And the other question of Brother Aderemi Hata, how can we communicate with the Holy Spirit? By prayer. We can communicate to the Holy Spirit by praying to the Holy Spirit. You do not need some mediums like the spiritists, no? They use mediums to communicate with the spirits of the dead, sometimes spirits of the devil. It is prohibited in the Bible, brother. Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 11 or to 12. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of these... It's clear. These are all abominations. When you are consulting other spirits, other than the Spirit of God, spirit of, like what is mentioned in verse 11, consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. All those that do these things are abomination unto the Lord, according to the Bible. That's why to consult the Holy Spirit is to pray to the Holy Spirit. In the book of Jude, chapter 1, verse 20, let us read. But you, beloved, build yourselves up on your most holy faith. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Let us understand, brother, that the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person of what the Bible calls as theotes in Greek. In English, it is translated Godhead. In other translation, it is translated divinity.
But the word Godhead is used in English, and it conforms with the original Greek word theotes. Theotes is being God, or the being of God. The word theotes is the being of God or being God. Now, as a part of the Godhead, the Holy Spirit will hear your prayers. That's why pray in the Holy Spirit, the Bible tells us. And the Holy Spirit was followed by the first century Christians. When Philip met the eunuch on his way to Ethiopia, it was the Holy Spirit that told Philip to go and join the chariot of the eunuch. Let us read in 8:29 of the book of Acts. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? You see, it was the Holy Spirit that said to Philip, Go and join thyself to this chariot. We may not hear the word or the actual voice of the Holy Spirit, but the Holy Spirit speaks to the heart. The insinuations or the motivation that the first century Christians are doing are done by the Holy Spirit. When Paul felt that he do not want to go to a place to preach, it was the Holy Spirit that prohibited him in the book of Acts. There is a verse in the book of Acts, I just forgot the number of the verse, that the Holy Spirit prohibited Paul to, let us put that on screen, prohibited Paul to go there in that place. That's why it is the Holy Spirit that is the guiding power for the first century Christians. It is presented in the Bible by the Lord Jesus Christ as a mediator and also a comforter. The Lord Jesus Christ said that He will send a comforter, another comforter, and with a mediator that will comfort the first century Christians. It is the Holy Spirit that directs whatever they must do in the church. Let us read in the book of Acts chapter 16 verse 6. And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Let us read the Revised Standard and the King James Version, Brother Daniel. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Was a time when they were forbidden by the Holy Ghost to preach in Asia. Why? It is not the time appointed by God, like the Lord Jesus Christ also. When He said to the 12 apostles, preach, go to the children of Israel, to the lost sheep of the house of Israel. Do not go into any city of Samaria and the Gentiles, He said. 10:5 of the book of Matthew. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not.
but go rather to the lost sheep of the house of Israel. When the Lord Jesus Christ are directing the apostles not to go there, but go to that place first. Like what happened to the Apostle Paul. He's planning to go to Phrygia and the region of Galatia. But were forbidden by the Holy Ghost to preach the word in Asia. Meaning, the Holy Spirit communicates with people in the first century church. In our times also, we can feel, even if we do not hear the audible voice of the Holy Spirit, we can feel that the Holy Spirit guides a true disciple of Christ. How to communicate with the Holy Spirit? You have to pray to the Holy Spirit. You understand, brother? Yes. Thank you for joining our Bible exposition. For the next venue, Brother Daniel, please ask a favor not to ask so much questions. If possible, only one, because we have to treat every one of them. Answering for only one person, 3 questions, will consume much of the time, and there are other people who are waiting for their turn. Brother Daniel? Opo, kapatid na Eddie, yan sa ating po mga kasama sa iba't ibang remote points natin. Tig-isa-isa lang muna po para ma-accommodate po natin yung mas marami nating mga remote points dahil we're catering to our visitors from different parts of the globe. Now we go to Darwin, Australia. Nandun po si kapatid na Steve Escobia kasama ng ating mga panauhin. Tuloy po kayo, Australia. Isa-isa lang mo po. Yan. Sige po, Australia. Salamat po sa Diyos, kapatid na Ellie, kapatid na Daniel. Narito po si Sister Gemma Cole, 35 years old. Siya po isang Katoliko. Ito po ang kanyang tanong. Good evening. Yung katanungan ko po ay, totoo po bang may paghuhukom? Salamat kapatid na Gemma. Totoo yun. Kasi kung walang paghuhukom, paano na yung mga inapi? Paano na yung mga pinatay na walang nakakita, hindi naman naparusahan yung pumatay? No? Paano yung mga ni-rape? Paano na yung inagawan ng lupa? Nangamkam ng lupa yung mga mayayaman na kawawa naman yung mahirap. Kung walang paghukom, kawawa naman ng tao. Wala nang hustisya lalabas. It is justice that calls for a judgment day. Ang hustisya o ang katarungan ang nagre-require ng paghuhukom. At yun ay ang hustisya ng Diyos. Kung kailan gagantihin niya ang lahat ng ginagawa ng tao sa lupa. 12:14 ng Ecclesiastes. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. For God will bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. It is the day of vengeance, it is the day of reward. Yun yung araw ng paghiganti, yun din yung araw ng pagpapala. Sa mga inapi, ipagpapala. Sa mga nang-api ay parusa. Basahin natin ang Tesalonica. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano. Sabi niya, kung sa 1:6 ng ikalawang Tesalonica, Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagningas na apoy.
na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon pati ang kanyang kapangyarihan. Sa Diyos, gantihin ang ng kapighatian ang pumipighati sa inyo. Pinipighati mo yung mga Kristiyano, isang matuwid na pighatiin ka rin. At ang sabi, kayong mga pinigti kapahingahan sa pagpapatag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Kaya alam mo kapatid, lahat ng ginagawa ng tao rito, kung tayo ay kumikilala sa Diyos, parang ako ganun na lang nasasabi ko palagi Kasi ako ginigipit ako Ginipit ako ng gobyerno ni Gloria Arroyo. Ginipit ako ng iglesia ni Manalo. Kaya umalis ako sa Pilipinas, umiiwas ako. Kasi baka madama yung mga kapatid, may mapatay pang kapatid. Kasi may mga daladala silang mga malalakas na bomba nung nilulusob kami sa apalit ng iglesia ni Manalo kasama yung mga NBI, Nagkaisip ako na kung hindi ako alis sa Pilipinas, madaling araw nilulusob kami, pinapaligiran kami ng daan-daang tao, mahigit 500 yung lumulusob. Parang gusto nila akong makuha kasi. Para makaiwas na lang, umalis ako, sabi nung abogado ko at saka nung judge, mabuti pa umalis ka muna, brother, kasi meron na kaming tip, meron daw sila tanggap na tip, na talagang kukunin ka by hook or by crook. Ang abogado ko noon si Attorney Frank Chavez, yung dating Solicitor General sa panahon ni Cory. Siya ang abogado ko at si Senator Rene Sagisag. Alam nila lahat yung mga kaso na yan Alam nila na panggigipit. Sila nagpayo sa akin. Sabi ni Attorney Chavez, umalis ka muna Brother Eli, kasi baka kung magkaroon ng confrontation, maraming mapatay. Ayoko namang madamay pati si kapatid na Daniel. Pamangking ko kasi siyang buo. Umalis na lang ako, mabigat sa kalooban kong umalis. Pang-aapi ang ginawa sa akin dyan sa gobyerno ni Cory na kasabwat ng iglesia ni Manalo o gobyerno ni Gloria. Kaya ako sinasabi ito, biro mo, dinismiss na yung kaso San Fernando. Ipinapanik pa sa Department of Justice. Binuhay pa, dismiss na. Tapos nawala yung record ng pagkakadismiss. Nung nagtatanong yung abogado namin, ba't teka, nawala? Walang makapagsabi, ba't nawala yung record ng pagkakadismiss? Yan ngayon ang kinakapital ni Kibuloy para siraan ako sa social media. At sinasabi pa, inamin ko raw yung anal intercourse. Sabi ko nga, kapatid na Daniel, dapat paharap mo yan sa abogado Kasi, ba't ko inamin? Hindi pa nga nag-uumpisa yung kaso. Yan, paninira na yan. Ay nakakaramdam ako na parang masyado akong inaapi. And parang napakahirap na makalusot ka dahil nasa poder sila, marami silang impluensya, marami silang kilala. Ang nasasabi ko na lang sa sarili ko, may paghuhukom naman Sabi nga ng Diyos, huwag kang gaganti. Sabi niyan Diyos,
bigyan mong daan ang galit ng Diyos. Basahin natin ang 12:19, kapatid na Daniel. Huwag kayong maghiganti ka iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yan, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, masasabi mo na lang na talagang tama, may paghuhukom. Kasi, kung walang paghuhukom, dahil namang naagrabyado. Tingnan mo, yung mga nakawaawang mga Pilipino na marami kung gustong sabihin, kaya lang marami lang tatamaan eh. Maraming mga kawaawang Pilipino. Inililigaw tayo ng media. Pinalilitaw ng kuminsa ng media sa maraming pagkakataon. Yung masama, yun ang pinapabuti. Yung mabuti, yun ang pinapasama. Yan ngayon ang mga usap-usapan sa social media, makikita mo kung gaano kasama ang ginagawa ng mga nasa kapangyarihan kung minsan. Buti na lang ngayon, medyo yung ating presidente talagang lalaki, naninindigan sa alam niyan tama, kaya medyo bumubuti. Sa buong mundo, ang reputasyon ng Pilipinas maganda na ngayon under President Duterte. Kasi napaparusahan yung mga, pero hindi naman lahat. Meron pa rin mga kuminsan, mga failures, kasi hindi naman hawak ni Presidente lahat ng bagay. Meron pa rin mga galamay sa ilalim na kuminsan yung mga galamay, yun ang gumagawa ng mga mali. Kaya walang perfect na magagawa tayo to obtain justice. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag tayong gaganti pero maghintay na lang tayo. Maybe 27 ng Ebreo, kapatid na Gemma. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Merong paghukom, nakatakda yun. Pagka ang Diyos ang nagtakda, hindi mo pwedeng alisin yon. Hindi mo pwedeng ipuspo. May paghukom pagdating ni Kristo. Alam nyo kung saan lang walang paghukom? Sa Davao lang. Kasi hindi na raw, kasi dumating na raw yung Kristo, si Kibuloy ngayon. At hindi nagugunaw ang mundo, sabi ni Kibuloy. Lalabas, wala nang paghuhukom sa kanila eh. Pero sa Biblia, meron talaga. Basahin natin ang 17:31 ng Gawa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ayun, siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Pinatunayan niya ito nang buhayin niya si Kristo mula sa mga patay. Kapatid, mabubuhay ang mga patay. Kaya may paghuhukom mabubuhay ang mga patay. Wawakasan ng Diyos ang mundong ito. Sa Davao lang wala niyang paghuhukom. Basta pakinggan niyo. Hindi na po ba niya gugunawin ang mundo? Hindi na. Sa Panta, kaya yan ang panawagan ko sa panahon ni Lot, samplang hinahanap, di ba? Para hindi gugunawin ng Sodom at Gomora. Ngayon, tinatawagan ko lahat, kung maaari, magsisi na kayo, baka umulan ng mga nuclear weapons ni Kim Jong-un dyan sa inyo o yung iba pang mga nuclear powers. Baka hindi fire and brimstone from heaven ang ulan kundi mga nuclear weapons as a judge to those who did not repent. Sanay siyang palitan yung salita ng Diyos hindi na magugunaw ang mundo. Sabi ni Kristo, magugunaw itong lahat ng bagay na ito tinuro sa mga apostol, 2 Pedro 3:10, pakinggan nyo.
Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yon, masusunog. Ang lupa at ang gawang nasa lupa at ang langit matutunaw, sabi ng Biblia. Sabi niya, hindi na raw mangyayari yon. Baka raw ang hindi na uulan sa langit ng apoy, kundi ang mangyayari nuclear weapons na. Ang ibig niya sabihin, hindi na mangyayari yung paghukom na sinasabi sa Biblia, kundi magkakaroon na ng nuclear weapons, sabi niya, na yun ang susunog. Pero yun mali. Hindi tama, napapalitan mo yung nasa Biblia. Ang nasa Biblia, hindi nuclear weapons, kundi uulan nga ng apoy Yun ang nasa Biblia. Wala naman nuclear weapon sa langit Paano uulan ng apoy kung sa langit na paano nuclear weapons yun kung ang uulan ay galing sa langit, ano? Magmumula nga sa langit, ulat apoy na masikip, sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Kung maubos na mapuksa, ginto at yaman sa lupa, ang apoy na may bababa, susunugin alipala, tao at hayop na adla, ang toret mga palasyo, bahay sadyang edipisyo, mga kalakhan sa mundo, walang pagsalang totoo, magiging uling at abo, lahat nating minamahal dito sa lupang ibabaw, nasa hangin di pahipan. Kung dumating na ang araw para matutunaw. Ayan ang sabi sa pasyon, kapatid. Pasyong Katoliko na kinopya ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia, na ang mundong ito magugunaw. Sinabi yan ng Apostol Pedro 3, versikulo 7 ng ikalawang Pedro. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Kung talagang paghuhukom, ang sangkalangitan itinataan sa apoy sa araw ng paghuhukom. At sa versikulo 10 nga, sabi niya, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw.
na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. And the earth, the planet Earth, and also the works that are therein shall be burned. Ang liwanag, the earth also and the works that are therein shall be burned. Sino ngayon si Kibuloy na babaguhin mo yung sinabi ni Kristo, sinabi ng mga apostol, sinabi ng mga propeta? Basahin natin ang Sefanyas 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuot ng Panginoon, kundi ang buong loob ay masusupok sa pamamagitan ng paninibug sa isa nilang lahat na nagsin. Mga kapatid, meron talagang paghuhukom. Wawakasan ng Diyos ng kasama ang lahat ng kasama. Huhukuman niya ang tao. Gagantimpalaan niya ang gumawa ng mabuti. Parusahan niya ang gumawa masama. Kaya ng hustisya ng Diyos. Halimbawa, kung wala ng paghuhukom, paano na yung mga ni-rape na mga bata na walang magawa? Ni-rape tapos nung pagkatapos i-rape, pinatay pa nung ng rape. O paano na yung mga pinatay na mga inosenteng tao? Paano na yung mga ninakawan ng mga magnanakaw? Hindi lang sa bahay, pati sa gobyerno may nagnanakaw. Saan napunta yung bilyong piso? Ng mahihirap, pinagsamantalahan pa na nung mayayaman. Saan yun? Pag wala ng paghukom, sinong magtutuwid ng lahat ng ito? Papayagan ba ng Diyos ganyan na lang yan? Hindi. Gagantihin niya ang lahat ng gawa, maging mabuti o maging masama. Naintindihan mo, kapatid na Jeff? Makinig lagi para matutunan natin yung gagawin natin para wag tayong mapahamak. Sa araw kasi ng paghuhukom, walang makakatakas doon, kapatid. Walang makakatakas doon. Lahat ng sinungaling mahahayag doon. Yun ang aking pag-asa sa buhay. Na pagdating ng paghuhukom, kung hindi ko man makuha ang hustisya sa Pilipinas, pagdating ng paghuhukom, meron namang paghuhukom pa eh. Meron pang katapusan na hinaharap. Matatapos ang mundong ito. Naku, huwag kayong magpapaligaw na hindi na magugunaw ang mundo. Ulitin nga natin yun, baka maligaw sila eh. Hindi na po ba niya gugunawin ang mundo? Hindi na, Gerald, sa Panta. Kaya yun ang panawagan ko eh. Sa buong sanlibutan. Sa panahon ni... Hindi na raw gugunawin ang mundo. Hindi na. Biro mo, sumasagot wala sa Biblia. Nasa Biblia, gugunawin eh. Tapos hindi na. Paano yun? Kawawa namang mga tao nung... Kawawa naman kayo. Sa bagay, may dalawang bagay sa Davao eh. Isang matapang na presidente at isang leader ng relihiyon na ayaw makipagdebate. Yun ang nasa Davao. Hanggang sa muli po mga kababayan, nawa po ay patuloy kayong sumabaybay at sana po awa at tulong ng Diyos ay magsuri na rin po kayo. Kahit sabihin nyo na mali kami o kung iniisip nyo man sa ngayon ay kayo ang tama, pero suriin nyo po, ikumpara nyo para makita nyo kung sino ba talaga ang mas tama. At hanggang sa muli po, salamat sa Diyos.